Magandang araw sa inyong lahat! Bago natin formal na simulan ang ating kapanapanabik na talakayan ngayon, paki-like naman at mag-subscribe sa ating channel para lalo pa kaming ganahan at ma-motivate na mag-upload ng mga ganitong educational videos at presentations para sa inyo. Paki-hit na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ngayong araw, dire-diretso nating tatalakayan ang isa sa pinakamakulay na yugto ng ating kasaysayan para sa araling panlipunan, ang ugnayan ng sinaunang Pilipinas sa China at India para sa Week 5, Session 3. Sa ating paglalakbay ngayon, ating tutukuyin ang ugnayan ng sinaunang Pilipinas sa dalawang dambuhalang kabihasnang ito. Ipatiliwanag ang mga produkto at impluwensyang nakuha natin sa kanila. Susuriin ang epekto ng kalakalang ito sa kultura at lipunang Pilipino. At higit sa lahat, ay mapahahalagahan natin ang ugnayang pangkultura at pangkalakalan na nagbukas ng pinto para sa ating mayamang kasaysayan. Bilang balik-aral, mahalagang magmuni-muni tayo kung paano nga ba nakatulong ang malawak na dagat upang maging tulay ng kalakalan noong sinaunang panahon. Ang ating mga ninuno ay hindi nakakulong sa ating mga isla. Sa halip, ang karagatan ang nagsisilbing highway na nagugnay sa atin sa buong Timog Silangang Asya at nagbigay daan sa masiglang paglalayag na nagpayaman sa ating kabihasnan. Noong sinaunang panahon, dagsa ang mga dayuhang manggangalakal na dumating sa ating mga dalampasigan. May mga produktong porselana, seda, at metal na naging bahagi ng ating pamumuhay, pati na rin ang mga bagong sining at paniniwala. Ngunit kapag sinabi nating ugnayan, hindi lamang ito basta simpleng bilihan o palitan ng mga material na bagay. Ang ugnayan ay tumutukoy sa mas malalim na pakikipagkalakalan, pagpapalitan ng produkto, pagbabahagi ng mga ideya, kultura, relihiyon, at teknolohiya sa pagitan ng mga sinaunang lipunan. Magsimula muna tayo sa ating ugnayan sa China. Ang ugnayang ito ay higit na nakapokus sa kalakalan at mga produkto. Ang mga Chino ay nagdala sa ating mga island ng mga porselana na may magagandang disenyo, telang seda na sumisimbolo sa karangyaan, at iba't ibang uri ng metal na ginagamit sa paggawa ng mga kagamitan. Ang epekto ng China sa Pilipinas ay napakalaki. Nagbunga ito ng mabilis na pag-unlad ng lokal na kalakalan, pagdating ng mga bagong produkto na hindi pa nakikita rito noon, paglawak ng ating ugnayan sa iba pang mga kabihasnan, at malaking pagbabago sa pang-araw-araw na pamumuhay at kagamitan ng mga sinaunang Pilipino. Sa kabilang banda, ang ating ugnayan naman sa India ay nag-iwan ng napakalalim na impluwensyang pangkalinangan o pangkultura. Hindi tulad ng China na nakatutok sa komersyo, ang impluwensyang Indian ay pumasok sa ating bansa sa pamamagitan ng relihiyon at paniniwala, signing, mga epiko tulad ng kwento ng mga dakilang bayani, wika na kung saan maraming salitang Tagalog ang nagmula sa Sanskrit, at maging sa ating sistema ng pamamahala sa mga sinaunang barangay at kaharian. Paano nga ba nakarating ang mga impluwensyang ito sa ating mga dalampasigan? Kung ating susuriin ang daloy ng ugnayan, makikita natin na ang mga kultura at kalakal mula sa China at India ay hindi laging direktang dumidiretso sa Pilipinas. Madalas, ang mga ito ay dumadaan muna sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya, tulad ng mga kaharian sa Indonesia at Malaysia bago tuluyang makarating sa atin. Ang mahahalagang paraan ng pagpapalaganap na ito ay ang masiglang kalakalan, ang matapang na paglalayag ng ating mga ninuno, ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng iba't ibang kaharian, at ang patuloy na pagpapalitan ng kultura at mga ideya. Kung ating paghahambingin ang dalawa, makikita natin ang malinaw na pagkakaiba. Ang China ay nagdala ng mga material na bagay tulad ng porselana, seda, metal, at sistema ng kalakalan. Ang India naman ay nag-ambag sa ating di-material na kultura sa pamamagitan ng relihiyon, malalalim na paniniwala, sining, at mga epiko. Kapag sinuri natin ang porselana mula sa China, makikita natin kung paano nito binago ang ating paraan ng pagkain, pag-iimbak, at maging ang ating signing. At kapag sinuri naman natin ang impluwensyang Indian, makikita natin kung paano nito hinubog ang ating pananampalataya, wika, at pananaw sa buhay. Dito ngayon papasok ang isang napakahalagang kaisipan na dapat nating ipagmalaki bilang mga Pilipino. Ang mga sinaunang Pilipino ay hindi basta naging passive na tagatanggap o nanggaya lamang ng kultura ng ibang kabihasnan. Sa halip, pinili, inangkop, at isinama ng ating mga ninuno ang mga dayuhang impluwensyang ito upang maging angkop at lapat sa ating sariling kalinangan at pamumuhay.
Ginawa nilang sariling atin ang bawat magandang bagay na kanilang natututuhan. Upang mas mapalalim pa natin ang konseptong ito, kung ating pagmamasdan ang ating chart, malinaw ang hatian. Ang China para sa porselana at seda, at ang India para sa relihiyon at signing. Sa ating gagawing pagsasanay at pangkatang gawain na influence chart, susuriin nating mabuti kung ano ang pinagmulan ng mga impluensya, ang uri ng impluensya, mga konkretong halimbawa, ang paraan ng pagdating nito, at ang naging epekto nito sa pamumuhay ng sinaunang Pilipino. Sa inyong pagpangkat, siguraduhing makikipag-ugnayan ng maayos at magtutulungan upang matapos ang gawain sa tamang oras. Bilang pagbubuod sa ating naging aralin ngayon, tandaan natin ang dalawang pangunahing daloy. Ang ugnayan sa China ay nagsimula sa kalakalan na nagdala ng mga produkto na nagpabago sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Samantala, ang ugnayan sa India ay nagdala ng mga paniniwala at signing na nagpayaman sa ating kultura at pangkalahatang kalinangan. Ang dalawang impluwensyang ito ay nagsilbing mga mahahalagang haligi na nagpatatag sa ating sinaunang lipunan. Bago tayo tuluyang magtapos, nais kong sagutin ninyo ang inyong exit ticket sa inyong mga isipan at papel. Ang ugnayan ng sinaunang Pilipinas sa China at India ay mahalaga dahil laging tatandaan na ang pag-anawa sa ating nakaraan ang susi sa pagpapahalaga sa ating kasalukuyan. Maraming salamat sa inyong dire-diretsong pakikinig at pakikibahagi at maghanda na tayo para sa ating pangkatang gawain.